Part 1. Biglaang dinalaw ng bilyonaryo ang malubhang may sakit na anak, ang ginawa ng asawa ay nakakagimbal. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang marangyang lungsod ng Makati, nakatayo ang isang napakalaking gusali na pagmamay-ari ng isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa, si Adrian Villanueva. Si Adrian ay isang bilyonaryo. Mayroon siyang mga kumpanya sa real estate, banking, at technology. Kilala siya bilang isang malamig, matapang, at matalinong negosyante. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang nasira. Ang kanyang pamilya. 5 taon na ang nakalipas mula nang iwan niya ang kanyang asawa na si Clarissa at ang kanilang nag-iisang anak na si Marco. Hindi dahil sa hindi niya sila mahal, kundi dahil sa isang malaking kasinungalingan. Noong panahong iyon, sinabi ni Clarissa kay Adrian na hindi niya ito kailangan. Sinabi nito na mas mabuti pang mawala siya sa kanilang buhay. At mas masakit pa, sinabi ni Clarissa na si Marco, ang batang mahal na mahal niya, ay hindi na siya kinikilala bilang ama. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Kaya umalis si Adrian. Hindi siya bumalik. Hindi siya tumawag. Hindi siya nagpakita. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nakalimutan niya ang kanyang anak. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip niya si Marco. Iniisip niya kung kumusta na ito. Kung masaya ba ito? Kung ligtas ba ito? Kung naaalala pa ba siya nito? Ngunit hindi niya kayang bumalik. Dahil natatakot siya. Natatakot siyang masaktan muli. Isang gabi, habang nakaupo si Adrian sa kanyang opisina sa ika-50 palapag ng kanyang gusali, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang naputol nang may kumatok sa kanyang pintuan. "Sir," sabi ng kanyang sekretarya na si Liza. "May sulat po para sa inyo." Nagulat si Adrian. Bihira siyang makatanggap ng sulat. Lahat ng komunikasyon niya ay digital. "Kaninong galing?" tanong niya. "Hindi po nakalagay ang sender, sir." Ibinigay ni Liza ang sobre at umalis. Tahimik na tinitigan ni Adrian ang sobre. May kakaiba dito. Parang may mabigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niya itong binuksan. At ang kanyang mundo ay biglang tumigil. Sa loob ng sobre ay isang simpleng papel. At nakasulat dito: "Kung gusto mong makita ang anak mo ng buhay, pumunta ka sa St. Mary's Hospital. Huwag mong ipaalam sa kahit kanino." Nanlamig ang kanyang katawan. Ang kanyang anak. Si Marco. Malubha ba ang kalagayan nito? Buhay pa ba ito? Bakit walang nagsabi sa kanya? Bakit ngayon lang? Mabilis siyang tumayo. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kanyang coat at agad na lumabas ng opisina. Habang nagmamaneho siya papunta sa ospital, hindi mapigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Puno ng tanong. Puno ng pagsisisi. Ano ang nangyari sa anak ko? Bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayan na nanginginig na ang kanyang mga kamay. Sa loob ng 5 taon, hindi niya nakita si Marco. At ngayon, maaaring ito na ang huling pagkakataon. Mas lalo niyang binilisan ang kanyang pagmamaneho. Hindi niya alintana ang trapiko. Hindi niya alintana ang batas. Ang mahalaga lang ay makarating siya sa kanyang anak. Pagdating niya sa St. Mary's Hospital, agad siyang bumaba ng kotse. Ang ospital ay tahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng lungkot. Puno ng sakit. Puno ng takot. Lumapit siya sa receptionist. "Excuse me," sabi niya. "May pasyente dito na ang pangalan ay Marco Villanueva." Tiningnan siya ng receptionist. Relationship to the patient. Sandaling tumigil si Adrian. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang hindi nasasabi. "Ako ang ama niya." Tumingin ang receptionist sa computer. At biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Room 312, sir." Tumibok ng mabilis ang puso ni Adrian. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa elevator. Bawat hakbang ay parang mabigat. Bawat segundo ay parang isang oras. Pagdating niya sa room 312, tumigil siya sa harap ng pintuan.
Hindi niya kayang buksan ito. Natatakot siya sa kanyang makikita. Ngunit kailangan niya. Para sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. At ang kanyang nakita ay sumira sa kanyang puso. Sa kama, nakahiga ang isang batang payat, maputla at mahina. Nakakabit ang iba't ibang tubo sa katawan nito. Ang batang iyon ay si Marco. Ang kanyang anak. Ngunit ang batang masigla at masayahin na naaalala niya ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang batang lumalaban para sa kanyang buhay. Hindi napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Lumapit siya. At dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Malamig ito. Mahina. Halos walang buhay. Tumulo ang kanyang luha. Marco, bulong niya. Ngunit hindi ito gumalaw. Hindi ito nagsalita. Hindi ito tumingin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Adrian ang kanyang tunay na kahinaan. Ang bilyonaryo na kayang bilhin ang kahit ano ay walang magawa para sa kanyang anak. At habang hawak niya ang kamay ni Marco, may isang boses na nagsalita mula sa likod niya. Bakit ka nandito? Nanigas si Adrian. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang kanyang nakita ay ang babaeng matagal na niyang hindi nakita. Si Clarissa. Ang kanyang asawa. At ang ekspresyon nito ay hindi galit. Hindi lungkot. Kundi takot. At doon nagsimula ang isang katotohanan na magbabago sa lahat. LSE Part 1. Part 2 ang nakakagimbal na lihim ng asawa. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Nanigas si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nasa harap niya ay ang babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. Si Clarissa. Ngunit ibang-iba na ito ngayon. Ang dating eleganting babae na laging maayos ang buhok at pananamit ay ngayon mukhang pagod na pagod. Gusot ang buhok nito. Maputla ang mukha. At ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalala. Bakit ka nandito? Ulit ni Clarissa, mahina ngunit maihalong kaba. Hindi agad nakasagot si Adrian. 5 taon. 5 taon niyang hindi nakita ang babaeng ito. 5 taon niyang hindi nakita ang kanyang anak. At ngayon, ang anak niya ay nakahiga sa kama, halos walang buhay. Dapat ako ang magtanong niyan, sagot ni Adrian, pigil ang emosyon. Bakit ganito ang anak ko? Napayuko si Clarissa. Hindi ito makatingin sa kanya. At bakit ngayon ko lang nalaman? Tahimik ang kwarto. Tanging tunog ng makina na nakakabit kay Marco ang maririnig. Beep beep beep. Bawat tunog ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Adrian. Ano ang nangyari sa kanya? Tanong niya ulit, mas mahina na ang boses. Hindi agad sumagot si Clarissa. Para bang may tinatago ito? Para bang natatakot itong magsabi ng totoo? May sakit siya, sagot nito sa wakas. Ano ng sakit? Tanong ni Adrian. Tahimik ulit. Hanggang sa sinabi ni Clarissa ang salitang kinatatakutan ng lahat ng magulang. Cancer. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Cancer. Ang anak niya ay may cancer. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makahinga. Gaano nakatagal? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumulo ang luha ni Clarissa. 3 taon na. 3 taon. 3 taon na may sakit ang anak niya. 3 taon na lumalaban ito. At hindi man lang niya nalaman. Hindi man lang siya sinabihan. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong tulungan ito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Ang lungkot ay napalitan ng galit. 3 taon, sigaw niya, ngunit agad niyang hininaan ang boses upang hindi maistorbo ang anak. 3 taon na may sakit ang anak ko at hindi mo man lang sinabi sa akin. Napaatras si Clarissa. Takot ang makikita sa mukha nito. May karapatan akong malaman, dagdag ni Adrian. Ako ang ama niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Clarissa ay hindi niya inaasahan. Wala kang karapatan. Nanigas si Adrian. Ano? Tanong niya. Tumingin si Clarissa sa kanya. At ang mga mata nito ay puno ng sakit. Iniwan mo kami, sabi nito. Pinili mong umalis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Hindi ako umalis dahil gusto ko, sagot niya. Umalis ako dahil pinalayas mo ako.
Napahawak si Clarissa sa kanyang dibdib. Masakit ang mga salitang iyon. Ngunit hindi pa rin ito nagsalita. At ngayon, dagdag ni Adrian, ang anak ko ay naghihingalo at gusto mong isipin ko na wala akong karapatan malaman. Tumulo ang luha ni Clarissa. Ngunit ang sumunod nitong sinabi ay mas nakakagimbal. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan ang ano, tanong ni Adrian. Tahimik ulit si Clarissa. Para bang may matinding laban sa loob nito. Hanggang sa wakas, nagsalita ito. May dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo. Ano ang dahilan? Tahimik. Hanggang sa sinabi ni Clarissa ang katotohanan. May nagbanta sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano? Tumango si Clarissa, umiiyak. 3 taon na ang nakalipas, may mga lalaking pumunta sa bahay namin. Hindi ko sila kilala. Ngunit kilala ka nila. Nanlamig ang katawan ni Adrian. Ano ang sinabi nila? Tanong niya. Sinabi nila na kung sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa sakit ni Marco. Huminto si Clarissa. Hindi niya kayang ituloy. Ngunit alam ni Adrian kung ano ang susunod. Ano? Tanong niya, halos pabulong. Papatayin nila si Marco. Parang gumuho ang mundo ni Adrian. Hindi siya makapaniwala. May nagbanta sa kanyang anak. At hindi niya nalaman. At hindi lang iyon, dagdag ni Clarissa. Sinabi nila na pinagmamasdan ka nila. Na may mga kaaway ka. Unti-unting naalala ni Adrian ang kanyang nakaraan. Ang kanyang negosyo. Ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang mga desisyon. Maraming beses na siyang gumawa ng mga kaaway. Mga taong nawalan ng pera. Mga taong nawalan ng kapangyarihan. Mga taong gustong maghiganti. At sinabi nila, patuloy ni Clarissa, na kung lalapit ka sa amin papatayin nila ang anak mo. Tumulo ang luha ni Adrian. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Hindi siya iniwan ni Clarissa dahil hindi siya mahal. Ginawa nito iyon upang protektahan ang kanilang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya, mahina. Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan? Umiiyak si Clarissa. Natakot ako. Hindi ko kayang mawala siya. Tumingin ito kay Marco. Siya na lang ang natitira sa akin. Tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit. Lungkot. Pagsisisi. Lahat ng iyon ay sabay-sabay. Ngunit may isang tanong na hindi mawala sa kanyang isip. Bakit ngayon? Tanong niya. Bakit ako pinapunta dito ngayon? Tumingin si Clarissa sa kanya. At ang sagot nito ay sumira sa kanyang puso. Dahil sabi ng doktor. Huminto ito. Hindi nito kayang sabihin ang susunod na salita. Ngunit alam na ni Adrian. Wala na siyang masyadong oras. Parang tumigil ang mundo. Hindi. Hindi maaari. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa mawala ang kanyang anak. Hindi pa siya handa magpaalam. Lumapit siya kay Marco. Hinawakan niya ang kamay nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagsalita siya bilang ama. Anak ti. Tumulo ang kanyang luha. Nandito na si Papa. At sa sandaling iyon, may nangyari na hindi inaasahan ni Adrian. Bahagyang gumalaw ang kamay ni Marco. At dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. VSE Part 2. Part 3 ang lihim na hindi dapat malaman. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Adrian. Ang kanyang puso ay parang lalabas sa kanyang dibdib. Ang kamay ng kanyang anak ay gumalaw. At dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Marco. Mahina. Pagod. Halos walang lakas. Ngunit buhay. Marco, bulong ni Adrian, nanginginig ang kanyang boses. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Pagkatapos ng 5 taon. Ngayon lang ulit niya nakita ang mga mata ng kanyang anak. Ang mga matang minsang puno ng saya at inosenteng pangarap ay ngayon puno ng sakit at pagod. Dahan-dahang gumalaw ang labi ni Marco. Papa. Halos hindi marinig ang boses nito. Ngunit sapat na iyon upang tuluyang mabasag ang puso ni Adrian. Tumulo ang kanyang luha. Ako ito, anak, sabi niya,
pilit na umiti kahit nanginginig ang kanyang mukha. Nandito na si Papa. Tumulo rin ang luha ni Marco. Akala ko hindi ka nababalikti. Ang bawat salita nito ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Adrian. Pasensya ka na, anak, bulong niya. Pasensya ka na kung iniwan kita. Mahinang umiling si Marco. Hindi mo kami iniwan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano? Tumingin si Marco sa kanyang ina. At pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang ama. Sinabi ni Mama na kailangan mong umalis para maging ligtas ako. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Tumingin siya kay Clarissa. At nakita niya ang luha sa mga mata nito. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang matagal nang itinago. Anak, sabi ni Adrian, pinipilit manatiling matatag. May ginawa ba silang masama sa iyo? Mahinang tumango si Marco. At ang sumunod nitong sinabi ay nagpasabog ng galit sa puso ni Adrian. Minsan may lalaking pumunta sa bahay. Sinabi niya na kung sasabihin namin sa iyo, papatayin niya ako. Nanlamig ang dugo ni Adrian. May taong naglakas loob na takutin ang kanyang anak. Ang kanyang inosenteng anak. Sino siya? Tanong ni Adrian, pigil ang galit. Mahinang umiling si Marco. Hindi ko alam, di. Pero natatakot si Mama, di. Napapikit si Adrian. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa buong buhay niya, sanay siyang lumaban sa negosyo. Sanay siyang harapin ang mga kalaban. Ngunit hindi niya inakala na darating ang araw na ang kanyang anak ang magiging target. Papa, mahina ulit na tawag ni Marco. Aalis ka ulit? Ang simpleng tanong na iyon ay sumira sa kanyang puso. Agad siyang umiling. Hindi, anak. Hindi na. Kahit kailan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nangako si Adrian bilang isang ama. At hindi na niya ito sisirain. Ngunit sa likod ng kanilang emosyonal na sandali, may isang taong tahimik na nakamasid. Si Clarissa. At ang kanyang puso ay puno ng takot. Dahil alam niya na ang pagbabalik ni Adrian ay maaaring maglagay muli sa kanilang anak sa panganib. Kinabukasan, maagang dumating ang doktor sa kwarto. Good morning, sabi nito, may mahinang ngiti. Tumingin ito kay Adrian. At ikaw siguro ang ama. Tumango si Adrian. Opo. Lumapit ang doktor sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Agad kinabahan si Adrian. Lumabas sila ng kwarto. Sa hallway ng ospital, tumingin ang doktor sa kanya ng seryoso. Kritikal ang kondisyon ng anak mo, sabi nito. Ginawa na namin ang lahat. Nanlamig ang katawan ni Adrian. May pag-asa pa ba? Tanong niya. Tahimik ang doktor sa loob ng ilang segundo. At meron. Biglang nabuhayan ng pag-asa si Adrian. Ano ang kailangan? May isang experimental treatment. Ngunit napakamahal nito. Halos matawa si Adrian. Mahal? Ang pera ay hindi problema. Kahit magkano, sabi niya. Ililigtas ko ang anak ko. Ngunit ang sumunod na sinabi ng doktor ay hindi niya inaasahan. Hindi lang pera ang problema. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ano pa? Huminga ng malalim ang doktor. Kailangan namin ng pahintulot ng legal guardian. Nanigas si Adrian. At alam niya kung sino iyon. Si Clarissa. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang nakatulog si Marco. At si Clarissa ay tahimik na nakaupo sa tabi nito. Lumapit si Adrian. Kailangan natin siyang iligtas, sabi niya. Tumingin si Clarissa sa kanya. May paraan pa. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa treatment. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang nagbabago ang ekspresyon ni Clarissa. Parang natatakot. Parang may iniisip. Ano iyon? Tanong ni Adrian. Tahimik si Clarissa. Hanggang sa sinabi nito ang salitang hindi niya inaasahan. Hindi pwede. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Ano? Hindi pwede ang treatment. Bakit? Tahimik si Clarissa. Delikado, di. Mas delikado ang walang gawin, sigaw ni Adrian, ngunit agad niyang hininaan ang boses. Matay ang anak natin kung wala tayong gagawin. Tumulo ang luha ni Clarissa.
Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan ang ano. Tahimik ulit si Clarissa. At pagkatapos ay sinabi nito ang katotohanan. May nagbabantay pa rin sa atin. Nanlamig ang katawan ni Adrian. Ano? Akala mo ba tapos na ang lahat? Hindi. 3 araw na ang nakalipas may tumawag sa akin. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Ano ang sinabi? Huminga ng malalim si Clarissa. Sinabi nila na kung gagawa tayo ng kahit anong hakbang para iligtas si Marco. Huminto ito. At ang sumunod nitong sinabi ay nagpasabog ng galit sa puso ni Adrian. Papatayin nila siya. Tahimik ang kwarto. Tahimik ang mundo. Ngunit sa loob ni Adrian, may isang bagay na nagising. Isang bagay na matagal nang natutulog. Ang bilyonaryo. Ang mandirigma. Ang ama. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Hindi na siya matatakot. Hindi na siya urong. Hindi na niya hahayaang masaktan ang kanyang anak. Kahit sino pa ang kalaban. Kahit gaano pa ito kalakas. Ililigtas niya ang kanyang anak. At sisirain niya ang sinumang magtatangkang saktan ito. Tahimik niyang tiningnan si Clarissa. At kung hindi tayo gagalaw, sabi niya, mahina ngunit puno ng determinasyon. Mamamatay siya. Tumulo ang luha ni Clarissa. Dahil alam niya na ang desisyon na ito ay magbabago sa lahat. Sa labas ng ospital, may isang lalaking nakatayo sa dilim. Tahimik. Nanonood. At sa kanyang kamay ay isang telepono. Bumalik na siya, sabi ng lalaki. At sa kabilang linya, may isang boses na sumagot. Magaling. Oras na para tapusin ito. Part 3. Part 4 ang pinakamalaking kaaway at nakakagimbal na katotohanan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos ang mga nakaraang emosyonal na sandali sa ospital, nanatiling tahimik si Adrian sa kanyang opisina. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang galit, takot, at determinasyon. Alam niya na hindi sapat ang pagmamahal at pera para iligtas ang anak niya. Kailangan niyang harapin ang kaaway na matagal nang nagbabantay, nagbabalak, at nagpapahirap sa kanila. 3 taon na ang nakalipas nang ang banta ay nagsimula. 3 taon ng pananakot. 3 taon na ang kanyang anak ay nagdurusa. Ngayon, oras na para ilantad ang nakatago. Lumapit siya kay Clarissa sa ospital, habang nakahiga si Marco. Mahinang tiningnan siya ng kanyang asawa, puno ng pangamba at pag-aalala. Alam mo, Adrian, mahina niyang sinabi, hindi lang sila basta nagbanta. May mas malalim na dahilan kung bakit ang anak natin ay nasa ganitong kalagayan. Tumayo si Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng galit at determinasyon. Ano iyon? Sabihin mo na, utos niya, na halos nanginginig ang tinig. Ang lahat ay may kinalaman sa iyong negosyo, sagot ni Clarissa. May mga taong gustong sirain ka at sa halip na direktang labanan ka, pinili nilang saktan ang pinakamahal mo, si Marco. Parang binuhusan si Adrian ng malamig na tubig. Ang kanyang anak ginagamit bilang target para takutin siya. Sinong mga taong ito? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Tanong niya, halos sumigaw. Tahimik si Clarissa, tila iniisip kung paano sasabihin. Ngunit alam ni Adrian, kailangan niyang malaman. Adrian, ito ay masakit, sabi ni Clarissa, umiiyak. Ngunit kailangan mo malaman. Ang taong nasa likod ng lahat ay hindi isang estranghero. Isa siyang tao na kilala mo matagal na. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Sino? Si Victor Del Rosario, sagot ni Clarissa. Ang dati mong pinakamalapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Parang huminto ang mundo ni Adrian. Victor Del Rosario, ang taong tinuturing niyang kapatid, taong kaisa niya sa paglago ng negosyo, ang nasa likod ng lahat ng pananakot sa kanilang pamilya. Bakit? Bakit niya gagawin ito? Tanong ni Adrian, puno ng galit at pagkabigla. Dahil inggit, sagot ni Clarissa. Inggit sa iyo, sa tagumpay mo at sa pagmamahal ng anak mo. Gusto niyang wasakin ang buhay mo sa paraang pinakamalupit, sa pamamagitan ng pag-atake sa pinakamahal mo. Naramdaman ni Adrian ang kanyang dugo na parang kumukulo sa galit. Saan siya ngayon? Kailan niya sinimulan ang planong ito? 3 taon na.
Siya ang nasa likod ng lahat ng banta, lahat ng taong pumunta sa amin, lahat ng lihim na itinago sa iyo. At sa 3 taon, pinaghahandaan niya ang huling yugto upang tuluyang alisin ka sa buhay ng anak natin. Tumigil si Adrian, nag-isip ng malalim. 3 taon ng pag-iingat. 3 taon ng labanan sa dilim. At ngayon, oras na para labanan siya ng buong tapang. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, sabi ni Adrian, malakas at matatag. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Marco at ilantad si Victor sa lahat. Ngunit delikado, Adrian, sabi ni Clarissa, halatang kinakabahan. Kung lalapit ka sa kanya ng diretso, baka mas mahirap para sa atin. Kailangan nating magplano. Tumango si Adrian. Alam niya na may katotohanan ang sinabi ng asawa. Hindi niya pwedeng basta bumangon at harapin ang kaaway ng walang plano. Ngunit hindi rin siya papayag na ang kanyang anak ay patuloy na nagdurusa. Sa loob ng ilang oras, nagplano sila ni Clarissa. Gamit ang kanilang koneksyon sa negosyo, sa ospital, at sa ilang mapagkakatiwalaang kaalyado, nagsimula silang magtipon ng impormasyon tungkol kay Victor. Lahat ng galaw nito, lahat ng koneksyon, lahat ng sikreto, dapat malaman ni Adrian. Habang nag-imbestiga sila, nakatanggap si Adrian ng lihim na tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Adrian Villanueva, ang boses sa kabilang linya, malamig at seryoso. Alam namin na bumalik ka na. At alam namin na malapit ka nang malaman ang katotohanan. Tumigil si Adrian, hawak ang telepono ng mahigpit. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ng boses. Ang mahalaga kung ano ang gagawin mo. Victor Del Rosario ay handa na. Ngunit kung iisipin mong iligtas ang anak mo, dapat handa ka rin sa lahat ng kahihinatnan. Bago niya matapos ang tawag, natapos ito. Naiwan si Adrian na nanginginig, puno ng galit, ngunit may malinaw na layunin, iligtas ang anak at sirain ang kaaway. Sumunod na araw, nagpasya si Adrian na personal na puntahan ang isa sa mga lihim na pasilidad ni Victor. Ito ay isang warehouse sa labas ng lungsod, tila abandonado ngunit puno ng surveillance at seguridad. Pinagmasdan niya ito mula sa labas, tinitiyak na walang mapapansin. Kasama niya si Clarissa, na tahimik ngunit matatag, at ilang mapagkakatiwalaang tauhan. Kung papasok tayo dito, walang pabalik, sabi ni Adrian, matatag. Pero kailangan natin. Para sa anak natin. Tumango si Clarissa. Alam niyang tama si Adrian. Kung hindi nila ito gagawin ngayon, baka huli na. Dahan-dahang lumapit sila sa warehouse. Nakakubli sa dilim, pinagmamasdan ang mga gwardya at sige. Ang kanilang plano, pasukin ang warehouse, makuha ang ebidensya, at ihanda ang kanilang depensa kung sakaling maisumalubong sa kanila. Sa loob ng warehouse, may lihim na opisina si Victor. May mga dokumento, laptop at mga mapanganib na plano para sirain ang negosyo ni Adrian at saktan ang pamilya niya. Tahimik na sumilip si Adrian sa bintana. Ang bawat galaw ay sinusubaybayan niya. Ang bawat galaw ay sinusuri niya. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na nagpasabog ng kanyang damdamin, mga litrato ni Marco mula sa ospital, mga tala ng sakit nito, at mga mensahe mula kay Clarissa na ginamit upang takutin ang buong pamilya. Ginawa niya ito, bulong ni Adrian, galit na galit. Pinaghirapan ang anak ko, di. At sa likod ng lahat, naroon si Victor, tahimik, nakangiti, alam na malapit nang makamit ang kanyang layunin. Ngunit hindi pa huli ang lahat, bulong ni Adrian, habang humihinga ng malalim. Hindi pa. Inihanda niya ang kanyang koponan. Ang plano ay simple ngunit delikado, makuha ang lahat ng ebidensya, iligtas si Marco, at iharap si Victor sa hustisya. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam, si Victor ay matalino at mapanlinlang. Alam niya ang bawat galaw ni Adrian, alam niya ang bawat hakbang. At sa huli, ang pinakamalaking twist ay hindi pa nila alam, ang tunay na dahilan kung bakit niya sinimulan ang lahat ay mas nakakagimbal kaysa sa iniisip nila. This is Part 4. Part 5 ang grand finale, pagligtas sa anak at pagbubunyag ng lihim. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Matapos ang mahabang paghahanda, dumating na ang araw ng laban. Si Adrian, kasama si Clarissa at ang ilang mapagkakatiwalaang tauhan, ay nagplano na pumasok sa warehouse ni Victor Del Rosario. Ang hangin ay malamig at ang gabi ay tahimik, tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa mangyayari.
Alam mo ba, Adrian, sabi ni Clarissa, habang nakatago sa isang anino, kung may mali tayo kahit konti baka hindi natin maibalik ang anak natin. Tumango si Adrian. Alam ko. Kaya kailangan nating maging maingat. Ngunit hindi tayo pwedeng umatras. Hindi na siya pwedeng hintayin. Habang lumalapit sila sa pasilidad, napansin nila ang matinding seguridad, CCTV cameras, gwardiya, at mga naka-armed na tauhan ni Victor. Ngunit alam ni Adrian na ito ay simpleng hadlang lamang, hindi sapat upang hadlangan ang determinasyon ng isang ama na handang gawin ang lahat para sa anak. Tahimik silang sumilip sa bintana. Sa loob, nakita ni Adrian si Victor, nakaupo sa isang malaking mesa, nakangiti at nagbubukas ng isang folder. Sa folder ay mga litrato ng ospital, ng anak nila, at mga dokumento ng planong panakot sa pamilya. Ngunit hindi mo kami mapipigilan, bulong ni Victor sa kanyang sarili, tila alam na malapit na siyang manalo. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng dilim, may mga mata rin na nagmamasid sa kanya. Ang mata ng bilyonaryo, ang mata ng isang ama, ang mata ni Adrian Villanueva. Sa sandaling iyon, sinalakay ni Adrian at ng kanyang team ang warehouse. Tahimik at mabilis. Ang bawat galaw ay planado. Bawat hakbang ay maingat. Ngunit si Victor ay handa. May mga alarm at trap na nakalatag sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, mas mabilis at matalino si Adrian. Isa-isang na-neutralize ang mga gwardya. Isa-isang nadisable ang mga alarm. At sa wakas, nakapasok siya sa opisina ni Victor. Tumingin siya kay Victor. Tapos na ang laro mo, sabi ni Adrian, malamig ang boses. Ngunit nang makita ni Victor ang ekspresyon ni Adrian, nakangiti ito. Akala mo ba, Adrian, ito ang katapusan? Kung gusto mo, pwede mo akong subukan, sagot ni Adrian, puno ng determinasyon. Dumating ang saglit na tensyon. Tahimik ang paligid. Ngunit ang galit ni Adrian ay parang apoy. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang pinakamalakas na sandata niya ay hindi ang pera o negosyo, kundi ang pagmamahal sa anak. Samantala, sa ospital, si Marco ay mahina ngunit buhay. Tahimik siyang nakikita ni Clarissa, iniisip kung paano makaligtas. Ang bawat minuto ay mahalaga. Ang bawat segundo ay maaaring magbago ng kapalaran ng kanilang pamilya. Sa warehouse, napilitang humarap si Victor kay Adrian. Hindi mo pa rin alam ang buong katotohanan, ang boses ni Victor ay puno ng katiyakan. Sabihin mo na, sigaw ni Adrian. Tumigil si Victor. Tumango. Ang sakit ng anak mo hindi aksidente. Hindi basta-basta nangyari. Ito ay parte ng plano ko para sirain ka, Adrian. Ngunit hindi lang iyon, may isa pang lihim na hindi mo alam. Nanigas si Adrian. Ano iyon? Ang ina ng bata may kinalaman sa lahat ng nangyari, bulong ni Victor, may nakatukso sa tono. Tumingin si Adrian kay Clarissa, at nakita niya ang luha sa mata nito. Ngunit alam niyang kailangang malaman ang buong katotohanan. Victor ay nagpatuloy. 3 taon na ang nakalipas, may kontrata si Clarissa sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ngunit may ilang impormasyon na itinago niya sa iyo. Lahat ng ito ay para protektahan ang anak, ngunit sa proseso, nagkaroon siya ng malalaking desisyon na hindi mo alam. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Ang kanyang anak ay nasa panganib, ang kanyang asawa ay may tinatagong lihim, at si Victor ay handa nang sirain ang lahat. Ngunit sa halip na umatras, nagpasya si Adrian na kumilos. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, ngunit alam ko ang isa, hindi ko hahayaan na mawala ang anak ko. Kahit ano pa ang ginawa niyo, haharapin namin ito ng sama-sama. Sa ospital, tumunog ang telepono ni Clarissa. Adrian, may emergency sa treatment ni Marco, mahina niyang sabi. Kailangan natin siya ngayon. Agad na nagdesisyon si Adrian. Ako ang bahala. Ihahatid natin siya. At pagkatapos haharapin natin si Victor hanggang sa katapusan. Gamit ang mabilis at maayos na koordinasyon, nailipat nila si Marco sa espesyal na treatment room. Ang experimental treatment ay sinimulan at sa bawat minuto, naramdaman ni Adrian ang pag-asa. Ang kanyang anak ay nagsimulang gumaling. Habang nasa ospital, may bumungad na twist, natuklasan nila ang lihim na dokumento mula sa laptop ni Victor. Nakasaad dito ang lahat ng plano ni Victor, ang pananakot sa pamilya, ang mga kontrata, at ang tunay na motibo, ang inggit sa kayamanan at pamilya ni Adrian.
Ngunit higit pa rito, natuklasan nila ang isang nakakagimbal na lihim. Si Victor ay may koneksyon sa ilang matataas na opisyal na gustong kontrolin ang negosyo ni Adrian at sirain ang pamilya niya. Ang panganib ay mas malawak at mas malalim kaysa sa inakala nila. Sa wakas, matapos ang treatment, si Marco ay nagsimulang bumangon. Ang kanyang kulay ay bumalik, ang kanyang lakas ay dahan-dahang lumalakas. Si Clarissa ay umiiyak sa tuwa at si Adrian ay halos hindi makapaniwala. Anak, nandito na si Papa, bulong niya, hawak ang kamay ni Marco. Papa, mahina ngunit malinaw ang boses ni Marco. Salamat po. Nanlaban si Adrian sa kanyang damdamin. Sa loob ng 5 taon ng pangulila, ito ang pinakamatamis na sandali, muling makita ang kanyang anak na buhay at ligtas. Ngunit ang laban kay Victor ay hindi pa tapos. Alam ni Adrian na kailangan niyang iharap si Victor sa hustisya. Gumamit siya ng ebidensya mula sa warehouse at sa tulong ng mga otoridad, nahuli si Victor at ang kanyang mga kasabwat. Sa huli, ang katotohanan ay lumabas, si Clarissa ay gumawa ng matinding sakripisyo para protektahan ang anak. Ang kanyang lihim ay nakatulong sa pag-save ni Marco, kahit na ito ay nagdulot ng misunderstanding sa pamilya. Sa isang maligaya ngunit emosyonal na pagtatapos, nagkasama ang pamilya sa ospital. Si Adrian at Clarissa ay nagyakap at si Marco ay nasa gitna nila, ligtas at malusog. Pasensya ka na, anak, at pasensya ka na, Adrian, sabi ni Clarissa. Ngunit ngayon, wala nang lihim, wala nang takot. Magkasama tayo at protektado ka na, Marco, sagot ni Adrian. Ang lahat ay nagyakap ng matagal, puno ng emosyon at pasasalamat. Sa labas ng ospital, si Victor at ang kanyang mga kasabwat ay iniharap sa hustisya. Ang bilyonaryo ay nagpakita na kahit gaano kayaman o kalakas, ang pagmamahal sa pamilya at determinasyon ng isang ama ay higit sa lahat. At sa huli, ang isang nakakatakot at nakakagimbal na laban ay nagtapos sa isang viral at emosyonal na paraan, pagmamahal, hustisya, at pagkakabuo muli ng isang pamilya. LSC Part 5. Full story complete.